Tama po bang maging madamot minsan? Magandang tanong ito. Makaka-relate dito ang mga breadwinner ng pamilya, lalo't inuuna nila ang iba kaysa sa kanila. Tara pag-usapan natin. Alam nyo, may mga panahon talaga na iniisip natin, masama ba talaga maging madamot? Minsan kasi kailangan ko rin unahin ang sarili ko. Hindi naman unlimited ang resources na meron ako. Tama ka, hindi unlimited ang tao. Pero ang tanong, ano ang tingin ng Diyos sa pagiging madamot? Ang Biblia ay malinaw, ang pagiging madamot ay kasalanan. Hindi ito minor issue. Hindi ito normal lang. Proverbs 28 verse 27, ang tumutulong sa mahirap ay pinagpapala, ngunit ang nagbubulag-bulagan ay susumpain. 1 John 3:17, kung may kayamanan ang isang tao at nakita niyang may nangangailangan, pero isinara niya ang kanyang puso, paano mananatili sa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Kapag may kakayanan ka pero ayaw mong tumulong, iyon ang madamot. Pero may pagkakaiba ang madamot at marunong mag-set ng boundaries. Hindi lahat ng ayaw magbigay ay madamot. May mga pagkakataon na ang hindi pagbibigay ay tamang desisyon. Lalo na kung una, inaabuso ka, ginagamit ka, hindi responsable yung humihingi, mapapasama sila kung lagi kang nagbibigay at ubos ka na physically, emotionally at spiritually. Mga ganitong sitwasyon, hindi pagiging madamot iyon, kundi stewardship, umaayos na pangangalaga sa resources na binigay ng Diyos. So ang tanong dito, kailan nagiging kasalanan ng pagiging madamot? Una, kung kaya mo namang tumulong pero ayaw mo lang kasi sayang ang pera. Ito ang tinutukoy ni Jesus sa Good Samaritan. Pangalawa, kapag nagiging lifestyle ang pag-iimbak ng pera, parang rich man sa Luke 12:16-21. Puro ipon pero walang pakialam sa nangangailangan. Pangatlo, kapag pera ang Diyos mo. Hindi naman pera ang problema, ang pag-ibig sa pera ang problema. 1 Timothy chapter 6 verse 10. At ang panghuli, kapag takot ka, magtiwala kay Lord. Maraming nagiging madamot kasi takot. Paano kung maubos? Paano kung kulangin ako? Pero ang generosity ay bunga ng tiwala na si Lord ay provider. So bakit nga ba ayaw ni Lord ng madamot? Simple lang ang sagot, dahil hindi siya madamot. Hindi siya nagdamot ng pag-ibig. Hindi siya nagdamot ng grace. Hindi siya nagdamot ng kapatawaran. At hindi siya nagdamot ng blessing. At higit sa lahat, hindi siya nagdamot ng anak niya. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang pagiging madamot ay kabaliktaran ng karakter ni Jesus. Kung gusto mong maging tulad niya, you choose to give even in small ways. Ito yung tanong, paano maging mapagbigay nang hindi naaabuso? Practical tips lang para sa iyo. Una, pray for wisdom. Not everyone you help becomes better. Pangalawa, give what honors God, not what harms you. Pangatlo, set boundaries. You can say no ng may love. Number 4, be sensitive to the Holy Spirit. Hindi lahat ng pagkakataon ay para magbigay, pero ang puso mo ay dapat laging handang tumulong. Kapag si Lord na ang nag-utos, hindi masama ang humawak ng pera. Ang masama kapag ang pera ang humawak sa'yo. Hindi masama ang mag-budget, pero masama ang maging madamot. Kaya ang prayer natin ay ito, Lord, bigyan mo kami ng pusong mapagbigay, pero bigyan mo rin kami ng wisdom na hindi kami maabuso. Generosity is not about the amount. It's about the heart.